Yo, what's up mga kabulol? So ito, it's been a while since na makapag-upload tayo ng mga bagong videos. Gawa ng yun, na busy at saka marami rin tayong medyo pinagkakabalan ngayon. Although wala kaming pasok ng Sabado-Linggo dahil medyo hindi ganun kabusy yung company namin. So papalapit na ang Chuseok, Burr month na po. So kumusta mga kabulol? Naramdam na yung simoy ng dito, Pasko, dahil lumalamig na yung hangin, hindi na kagaya ng dati. Mga ganitong oras talagang ramdam mo pa yung init na nanggagaling sa daan. So ayan, yung si Kenneth kasama ko. By the way guys, nagpakulay pala siya ng buhok. Ayan, bagong gupit. Kung mapapasin nyo, kulay pula. Diba, hindi na nalalayo yung mukha niya sa, alam nyo, sa piyestaan, yung mga palabunutan ng mga sisiw. Diba? So, yan yung mukhang hindi pwedeng idayo. Sa kabilang baryo. So, yan. Tingnan nyo guys. Habang naglalakad guys, kumakain naman sanas. Talaga nga naman oh. Diyos ko po, Ruben. So ito guys, sobrang tahimik guys. Talagang literal. Napaka-boring talaga ng buhay ng mga Koreano pag ang Nagpakulay ko ng buhok, lalo ako pumogi. nagbibideo akong ingay. So ito guys, makita niyo po yung kalangitan makulimlim. So ito yung buhay namin dito. So kagaya ng sabi ko, Burr month na sa mga aspirant na EPS factory worker na gustong makapunta rito, na nakapag skill test na, naghihintay na lang kayo ng final announcement na mapapasama ang pangalan nyo sa final list. So paghandaan nyo po yan, magandang balitaan, good news ang darating sa inyo. Ngayon pa lang i-claim nyo na po yan. So, eto ngayon guys, naglalakad kami, titingin kami sa supermarket na pupuntahan kami dito na malapit dahil may nakalimutan kaming bilhin, yung suka. Kasi namingwit yung gunjanjang namin, yung pinaka hobby niya o yung libangan niya pamimingwit. Pero hindi nila kinakain yung mga isda na huhuli nila. Pinamimigay niya dahil hindi sila marunong maglinis ng isda. Yung bituka ng isda, yung hasang niya, di ba? Literal na hindi nila alam tanggalin, kaya binigay sa amin. Kaya bibigyan ako ng suka rito. Ipapaksiw natin sa ibang araw. So shoutout po sa lahat ng mga EPS na nandito sa lugar namin, dito sa Song Marisa Degot. So ayan po yung place namin dito. Talaga nga naman napakatahimik. Sasamantalay na namin yung nakikita yung mga view na ganito dahil papasok na yung taglagas. And then mag winter na, puro puti na yung makikita mo dyan. Nakapalibot ng puting snow yan sa pagdating ng winter. So yan, tumubo na yung mga damo. Kaya madalas yung iba nating kababayan pag napadpad sa ganitong lugar, inaatake sila ng homesick. Nakakalungkot talaga, grabe. Para kang nasa Pilipinas. Literal na kapag ganitong lugar yung mapuntahan mo, Pinas ang naiisip mo eh. Kasi sa ganitong oras, di ba, sa Pilipinas maglakad ka lang ng ilang kilometro, ilang hakbang lang, may mga tindaan. Tsak, pag may tindaan, may mga tambay dyan na kaibigan mo na kakilala ka. Dito wala. Nung isang araw nga, tumakbo kami ni Kenneth, umalis kami ng mainit, tapos medyo nung kalagitnaan ng paglalakad namin, biglang umulan. Wala kaming masilungan dahil wala nga naman tindahan na sari-sari store dito, tsaka walang mga parang yung tapangko na mga bahay dito kasi puro factory. Kaya sumilong kami dun sa isang company doon. Nilapitan kami ng Koreano, sabi niya, taga saan kayo? Buti na lang medyo alam ko magsalita ng Hangul, sinabi ko, taga dito lang po kami, inabutan lang kami ng ulan, kaya sumilong lang kami dito. Ayun, umalis na siya. Sinita kami. Ang tahimik talaga. Dito kasi yung mga Koreano kasi, puro factory ang nandito. More on, ang bahay nila nasa mga city, nasa Seoul. Kung sa Pilipinas, ang bahay nila, sa Pilipinas, ang bahay natin, mga subdivision, ganyan. Diba? So, dito sa kanila, apartel. Yung subdivision dito, building. So, ilang palapag yun. Ayan po yung lifestyle nila rito. So, maliban dun, bibihira lang yung pipiliin nilang manirahan sila sa ganitong lugar na tahimik. More on, mga matatanda ang laging nag-stay sa ganitong lugar. Yung mga lolo-lola, ganyan.
Yung parang inuubos na lang nila yung oras nila sa pagtatanim, pag-aalaga ng hayop. Kaya dito sa Korea, ultimo bakanting lote rito, may makikita ka nakatanim. Talagang sinusulit nila. Bibihira lang yung makita mo talagang bakanting lote siya. Kung walang nakatanim, gagawa nila ng struktura, papatayo yan ng factory. Kaya mabilis umunlad yung bansa nila. Kaya sa mga EPS aspirant dyan, ng mga kababayan natin, pag nandito na kayo, pagbutihin lang mo po ninyo ng mabuti. So kahit pa paano medyo kinakabahan na kayo, at the same time may halong excited din. Dahil kapag napasama yung pangalan nyo sa final list, malalagay na kayo sa parang roster for selection hanggang makahanap kayo, makapili kayo o mapili kayo ng employer po ninyo. Hanggang dito na, tuloy-tuloy na yan. Baka maganda yung maging pasok sa inyo ng bagong taon, yung year 2025. Kaya good luck lang, huwag kayong mawala ng pag-asa. So napakasarap mangarap. Mag-ipon kayo ng pangarap, nandiyan pa lang sa Pilipinas. Pero huwag niyong literal na gawin, iipunin lang ninyo yung pangarap. So kung kaya nyo maging reality yan, nasa kamay nyo yan. Hindi yan maibibigay ni numan, kahit mga magulang natin. Ikaw mismo ang makapagbibigay, makabigay ng katuparan sa mga pangarap at ginugusto mong gawin sa buhay mo. Kaya tiyaga lang. So maglalakad lang kami, update namin kayo maya maya guys. So ito guys, pabalik na kami. So ito yung sinasabi ko guys. Hindi na kami pumunta dun sa supermarket na malaki, dito na lang sa may CU. So ito, bumili kami ng suka. Ano siya, apple vinegar. Wala yung isa eh. Napaka-asim nito pero pwede na to, tsaka namin bumili doon sa malaking family yan kung saan kami lagi namimili. So guys, siya nga pala, kilala nyo pala si Marlon, si Just for Fun TV, na ngayon nasa Pilipinas na siya, napauwi na siya dahil ano pala, sa mga hindi pa nakakaalam, pero alam nyo na dati pala siyang legal dito. Legal siya na 7 years yata, legal siyang 7 years, and then yung another 3 years niya nag-TNT na daw. So nakakalungkot lang na isipin na napauwi na. So napakabait na tao din ni Marlon. At ang dami din niyang natulungan. Alam ko sa mga nanonood nito, isa rin kayo sa mga na-motivate niya, kagaya ko siya. Hindi man kami nagkita sa personal, pero nagkakilala kami sa YouTube. Which is, doon ko lang din nalaman na kababayan ko pala siya, Kapampangan siya. Nasa Santa Cruz, Lubao siya ngayon, which is napakalapit lang sa Guagua. Kaya sabi ko, pag uwi ko, baka sakaling mapuntahan ko siya. Napakalapit lang talaga niya. So yan, pumunta lang kami dun sa CU para bumili ng suka. Tignan nyo naman yung kasama ko. Talagang nakapantalon, nakasalamin, nakarelo na gold. Bibili lang ng suka guys. Ganyan pa yung outfit niya guys. So ayun, back to our topic. Si Marlon nga ay napauwi. Alam nyo naman ang story niya, napanood nyo yung mga previous videos niya na in-upload. Talaga naman wala sa plano niya na mapauwi siya ng maaga. Wala siyang masyadong dalang pera. Hindi katulad ng ibang mga kababayan natin, 7 digits yung dala-dala nila. And then, siyempre as usual, TNT, yung legal na mga benefits na nakukuha ng mga legal hindi ganun kalaki katulad ng mga sa TNT. Kasi sa mga TNT, nasa amo yan kung magkano lang yung gusto nilang ibigay. Wala kang laban dyan kahit gusto mong i-protesta. Sa ulat sa pool, wala kang illegal ka talaga. Kaya yung mga times na legal ka, yung mga benefits na para sa'yo, nung legal ka pa, yun lang ang makukuha mo. Halimbawa, yung Kukmin-Yonggum mo, tsaka yung mga TGCom mo sa iba't ibang company na napasukan mo, nung legal ka pa, yun lang yung makukuha mo. Pero yung Kukmin, makukuha mo sa airport. And then all of a sudden, hindi niya yata na-process. Kaya inaasikaso niya ngayon sa Pilipinas, kailangan pa niyang pumunta ng McKinley dahil nandun yung andun yung Korean Embassy sa Taguig. Kaya ko alam yan dahil yung misis ko nung nag-E7 visa ako, nag-aasikaso ako ng mga apostle na mga dokumento. Nagpunta yung asawa ko sa McKinley, nandun pala yung Korean Embassy, napakalayo pala niya. So yun guys, nasa Pilipinas na siya ngayon, nag-update siya, nakikita ko sa FB page niya. Parang dati yata siyang conductor sa Baliwag, sa bus.
Parang kung hindi ako nagkakamali, hindi ko masyadong tinanong kung anong ginagawa niya doon, pero parang may mga side hustle siya, sideline na ginagawa. Tama naman po yun. So guys, kung napanood nyo, magsilbing aral po sana sa lahat si Just for Fun TV. Habang may oras kayo, may pagkakataon pa kayo, mag-ipon kayo ng mabuti dito sa Korea. Napakaraming mga kababayan natin na Pilipino, laging sinasabi sa sarili, mag-iipon sila. Pero hindi nila namamalayan, paubos ng paubos yung oras nila rito. Matatapos na pala yung kontrata, and then dun pa lang sila mag-i-start na mag-ipon. Kaya madaming nagtitienti ng mga kababayan natin gawa ng ganyan eh. Ilang taon na sila rito, pero pag dumadating yung time na malapit na silang umuwi, napapaisip sila, kaya dun sila sumusubok pasukin ang mundo ng TNT. Napakahirap. Tumalon sa building yung dalawa niyang kasama, hindi nila ininda kung mataas o anong babagsakan nila. Talagang kagustuhan nilang makatakas. Ganun kahirap. Kaya sa mga nandito talagang mag-ipon po kayo. Yun din naman ang sabi niya. Yun din naman ang tunay na dapat na gawin po ninyo. Dahil sa laki ng sahod dito, yung iba nating kababayan sinasabi, pagkatapos ng isang taon, ibigay ko muna sa sarili. Aliw doon, ganyan-ganyan, gala doon, kahit ano, yung mga importante, hindi naman importante, ginagastos nila. So, naubos yung oras hanggang isang araw, gigising lang sila, uuwi na pala sila next year. Tapos na pala yung kontrata nila. And then, isa pang dahilan, hindi rin sila na sisinsir. O may mga company dito na hindi nagsisinsir. So, siyempre, di ba, kung ikaw nagpapaaral ka, may pamilya ka sinusuportaan, sinusustentuhan buwan-buwan, talaga naman magbabago yung isip mo. Kahit ayaw mo, magti-TNT ka. Yun ang nangyari sa kanya. So sana guys, pag nandito na kayo, be responsible po sa lahat ng bagay. So minsan lang dumating yung ganitong opportunity sa buhay natin. Siya, kung may pagkakataon daw siyang tumakas, gagawin niya, pero na-corner na talaga siya. Parang hanggang doon na lang talaga yung pananatili niya rito. So lahat ng nasa kulungan, iisa lang daw po ang itsura nila, tulala. 3 araw silang nasa kulungan, tulala po. Halos hindi po nagsasalita yung mga kasama niya doon. Halos nagsalita lang daw po sila nung naka5 araw na, yung may linaw na yung ticket nila pauwi. Doon na sila parang nakakapag-adjust na, pero yung unang araw daw napakahirap. Kasi nga hindi po sila handa, hindi po sila prepared na umuwi pa. Biglaan, gawa ng napakarami pang obligasyon na dapat nilang gawin. Kaya yun lang ang masasabi ko guys, masarap mabuhay, masarap magtrabaho ng legal. Yung hindi mo kailangan magtago, hindi mo kailangan tumalon. Kung may pagkakataon po na kahit hindi kayo mag-TNT, matupad nyo yung mga pangarap po ninyo. Lagi nyo pong unahin yung importante, wag yung gusto mo. Kasi yung importante, kailangan talaga yun na bigyan ng aksyon. Pero yung kagustuhan mo lang, makakapaghintay naman yan, di ba? Magkaiba yun. Needs tsaka yung wants. Magkaiba po yun sa kailangan at sa gusto lang natin. Yung gusto lang natin, kailangan, pwede maghintay yan. So sana gets nyo po yung ibig ko sabihin. Napakahirap kitain ng pera sa Pilipinas. Ako man, sa tagal-tagal ko na rito, may bahay na ako, di ba? May sasakyan na ako. Kahit papano, kahit pag-construction o kahit sumahod lang ako ng 300 a day sa Pilipinas, pwede na kasi hindi naman ako nangungupaan. Hindi naman ako nakikitira kung saan. May sarili akong bahay. Sardinas isang linggo, walang problema. Pero ang problema doon, nagpapaaral tayo. May kolehiyo ako. Sa awa ng Diyos, 2 years na lang, magagraduate na siya. Yung bunso ko naman medyo may katagalan pa bago gumastos talaga ng pera. So mapapaghandaan ko na yon pag dumating yung time na yon. So ganun lang ang buhay. Nagtsatsaga pa rin ako hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Umuwi na lahat ng mga kasama ko, mga kabatch ko. Ako na lang natitira rito. Imagine guys, 2012 nandito na ako. Almost 13 years na. So tsaga lang talaga. Malapit na kami sa factory guys. Lagi nyo lang tatandaan yung sasabihin ko sa inyo. Kahit ano mang ginagawa natin, maganda man o pangit, tayo po yung may kagagawan nun. Maganda ginagawa mo, ikaw may kasalanan nun. Pangit ang ginagawa mo, ikaw din yung may kasalanan nun. Kasi at the end of the day, katawan natin to, di ba? Tayo ang magdi-decide kung anong gagawin natin, kahit ano man sabihin ng ibang tao, di ba? Tayo at ikaw ang mamimili. Paggising mo ng umaga kung saan mo dadalhin yung sarili mo.
sa pangarap mo o sa higahan. So yan lang guys. Tsaka dagdag ko na rin, magtiwala lang kayo sa proseso. When the time is right, God will make it happen. Kaya may plano at may dahilan lahat ng bagay na nangyayari sa atin dito sa mundong ibabaw. Pagdating ng araw, lilisanin natin to. Pero kailangan magawa ninyo lahat ng gusto nyo gawin habang nabubuhay kayo, magpakasaya kayo, mag-enjoy kayo. Yan ang top priority ko ngayon. Pag umuwi na ako sa Pilipinas, medyo magre-relax na ako. Kumbaga, hirap dito, sarap sa Pinas. Yun yung nasa mindset ko, di ba? So that's it guys. So salamat sa maikling kwento na sinamahan nyo ko sa maikling oras na rin at minuto na panonood, pakikinig sa mga videos na sinishare ko po sa inyo. So dito na nagtatapos, o dito ko natatapusin ang aking kwento. Ito pong muli si Christoph TV Channel, buhay abroad ko sa bansang South Korea. Wala akong gusto idagdag, diklap. Ayun, lutang na naman. Lutang na naman po. Sabi ko wala kang gustong idagdag, gumanon lang siya. Talaga na naman, lutang talaga kahit kailan. Huwag nilang kalimutan subscribe and follow. Yun. Chare. Natandaan na. So paano guys, see you again in my next video. Shoutout sa lahat ng solid kabulod dyan na naging nanonood sa mga videos sa tuwing may upload tayo. So see you soon sa mga aspirant po. So tiwala lang at balitaan nyo ako sa mga subscribers ko kung anong naging bunga ng pag skill test, bulol talaga, skill testing. So that's it. See you again in my next video. 안녕하세요.